of the gospel. Sa akin pong binasa, kung pagbubulan-bulayan po natin, no, isa-isahin natin verse by verse, ang turo ni Pablo sa kanyang sulat para po kay Timoteo at Titus, ay napakalaking tulong ito bilang mga lingkod ng ating Panginoon. Ito yung maaari natin gamitin sa paghakbang natin bilang lingkod ng ating Panginoon. At bilang lingkod ng ating Panginoon, masasabi natin na hindi dapat natin ikahiya ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Makikita natin ang limang bagay na nakabalangkas kung paano hindi dapat ikahiya ang ebanghelyo. Kung titignan natin, isa sa mga dahilan upang hindi tayo makapagpahayag ng salita ng Diyos, ay dahil po sa takot. Tama? Takot. Dahil sa takot, hindi sa mga taong babahagian natin, kundi kung ano yung ebanghelyo na ibabahagi mo sa kanila. Hindi mo alam kung ano dapat mong i-share sa kanila. Ayon po sa vocabulary.com, mayroong dalawang kahulugan ng takot. Una, takot sa hindi alam o hindi pamilyar, o takot sa paggawa ng mga desisyon. Ikalawa, pagkatakot sa pakikipagsapalaran sa bago at hindi kilalang mga lugar o sa mga gawain. So tama nga naman kahit naman kung saan tayo pumunta, kung hindi tayo gamay, hindi natin magagawa. Di ba? Kaya dahil sa takot, hindi na natin gagawin. Okay? Una sa limang bagay, paano hindi dapat ikahiya ang ebanghelyo? Sabi sa verse 7, for God didn't give us a spirit of timidity, kaduwagan, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Consider your resources. Sa pahayag na ito, makikita na may kinalaman ito sa takot. Binibigyan din ni Pablo na hindi binigyan ng Diyos si Timoteo ng espiritu ng takot ng kaduwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan ng pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya sinasabi sa atin ni Paul na hindi tayo dapat matakot. Gaya ng naiintindihan niya na nangyayari naman talaga ito, ngunit nanindigan pa rin na maging matatag at maging makapangyarihan ng may pagmamahal at disiplina sa sarili. Ito ay nangangahulugan na hindi natin dapat ikahiya ang ebanghelyo at mananahimik na lamang na parang hanggang tagapakinig na lamang. Bagkus ay dapat tayong magsalita, maghayag, at ibahagi ang ebanghelyo. Maniwala po kayo. Sino dito ang proud sa sarili na dati ay nasa upuan lang, hindi tumatayo at nakikinig lang ng ebanghelyo ng ating Panginoon? Ngayon, tumatayo na, nagpapatotoo na, nag-share na ng kanyang salita. Purihin ang Panginoon sa inyong buhay. Kapag natin ang ating Panginoon. Diba? Dahil katulad ni Timoteo, tayo din ay binigyan ng Diyos ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Ang susunod na bagay sa kung paano hindi ikahiya ang ebanghelyo ay sabi sa verse 8, kaya huwag mong ikahiya na magpatotoo tungkol sa ating Panginoon o ikahilangan na ako'y kanyang bilanggo, kundi samahan mo ako sa pagdurusa para sa ebanghelyo sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Sa panahon ito, si Pablo po ay nakakulong. Di ba? Accept suffering. Ito yung gusto, ito yung maraming mga tagasunod ng ating Panginoon na ayaw tanggapin. Yung suffering. Gusto lang puro blessing. No, Lord, puro blessing lang ha. Huwag mo na yung huwag mo na yung problema. Saka na yung struggle pag marami na ako
Sabi nga, ang pagpapala ay kasunod ng iyong nararanasan. Suffering doesn't have to be physical. As many Christians sa kasamang palad, nagdurusa sa physical na sakit para sa pananampalataya, tulad po ng mga misyonary natin, no? Na hindi open ang Christianity. Lalo na sa ibang mga bansa. Meron dyan mababataan tayo na pinugutan ng ulo na sa paghahayag ng salita ng ating Panginoon. Ikinulong. Di ba? Kung makikita natin sa Facebook, kung mag-search tayo, marami mga Kristiyano ang nagdurusa physically. Pero sinasabi din dito na hindi lang pagdurusa physically ang mararanasan ng bawat Kristiyano. Tagasunod ng ating Panginoon. Ang ibang dahilan na ito ay maaaring paglayo ng iyong mga kaibigan. No? Nakaranas ba kayo nito? Naku, banal na yung kaibigan natin, layuan natin. Uy, may dala siyang Bible. Nakakahiya naman. Yeah? Naku, hindi na pinipiruin si brother, sister. Yeah? So maraming mga kaibigan na maaaring lumayo sa atin dahil sa ating pananampalataya, maging sa karelasyon. Diba? Ibig sabihin parang meron ng boundary na tinatawag dahil sa iyong pananampalataya. Kaya bilin po talaga ako sa mga mananampalatayang patuloy na nanalangin sa mga asawa nilang unbeliever. Parapakan naman natin sila. Huwag magsawa na manalangin para sa mga taong mahal natin sa buhay. No, lalo na po yung mga asawa nating unbeliever. Marami pang paraan upang magdusa para sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos. Kaya hinihikayat si Timoteo na maging tapat sa Ebanghelyo kahit na sa harap ng pagdurusa at oposisyon. Si Timoteo ay tinawag na magtiyaga sa kanyang ministeryo. Hindi natatakot sa kahihiyan o pagdurusa, bagkus ay nagtitiwala sa kapangyarihan at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Sinasabi sa atin ni Pablo na dapat tayong tumayo upang laging maging handa. Hindi mo kaya nandyan yung pagsubok sa kakapalang kikilos. Dapat lagi tayong maging handa. Handang magtiwala sa Kanya kung ano ang ipapagawa sa atin. Ay, Lord, ipakaredy, wait lang. God remind us today na laging dapat maging handa kung ano ang ipapagawa sa atin ng ating Panginoon. Sa magitan nito ay makakatagpo tayo ng kapayapaan. The third thing on how to not be ashamed of the gospel is to remember the gospel. Remember the gospel. Sa verse 9 to 11, na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin, kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa, ito ay ibinigay na niya sa atin sa magitan ni Kristo Jesus. Verse 10, ngunit ito ay nahayag na ngayon nang dumating si Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Binakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa magitan ng magandang balita. At natapos lang po ng Semana Santa. Verse 11, ako ay tinalagang mangaral, apostol at guro upang ipahayag ang mabuting balita. Binibigyan din ng mga talata na ang salvation and the call to a holy life are not earned through good works or human efforts. Tulad ng mga ginagawa mo ngayon sa gawain ng Panginoon. Kung nasa kitchen ka, music, kung congregation, teams, tagapagluto, lahat po ng ating ginagawa sa ministeryo ng ating Panginoon ay resulta lamang ng ating pananampalataya. Hindi po yun ang magiging daan upang makamit natin
ang tinatawag na salvation. Yan po ay resulta lamang ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Ang kaligtasan na meron tayo ay hindi dahil sa mabubuti nating gawain, kundi ito ay ganap na regalo mula sa ating Panginoong Diyos. Libre at ganap na regalo mula sa ating Panginoong Diyos. Ito ay batay sa sariling layunin at biyaya ng Diyos na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus bago pa nagsimula ang mundo. Ibig sabihin, pinili ka na niya sa kanyang layunin. Si Pablo, bilang isang mangangaral, apostol at guro, ay itinalaga upang ipahayag at ituro ang mensahe ng Ebanghelyo ng kaligtasan sa magitan ni Kristo Jesus. Ang tungkulin ito ay direktang resulta ng layunin at biyaya ng Diyos na tinawag sa ihayag at ibahagi sa iba. Sa madaling salita, alalahanin ang Ebanghelyo. Hinihikayat ng talatang ito ng mga mananampalataya na mamuhay ng may katapangan at kumpiyansa sa kanyang pagkatawag. Alam na hindi sila naglilingkod dahil sa takot o kahihiyan, ngunit sa magitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang tanong, alam mo na ba kung bakit ka tinawag ng Diyos? O hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam? O eto ang nagiging dahilan kaya hanggang ngayon ay hindi ka pa rin lumalago? Na hanggang ngayon ay tagapakinig ka pa lamang. It also highlights the importance of holding fast to the gospel message and sharing it with others. Sa likod ng iyong pananampalataya ay ang Biblia. Kaya huwag po tayong matakot. Sa likod ng ating pananampalataya ay ang Biblia. Ito ang ating magiging sandata. Kaya laging bumalik dito dahil ito ang magpapalakas sa iyo at ang Diyos ang inandyan para sa iyo. Lagi kang back up. Binaback up ng ating Panginoon. Kaya huwag kang matakot. Laging karamay ang ating Panginoon. Laging nasa likod lamang ang ating Panginoon. Fourthly, remember, trust your security. Verse 12, that is why I am suffering as I am, yet I am not ashamed because I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him that day. Paul acknowledged that his imprisonment and suffering ay bunga ng kanyang katapatan sa mensahe ng Ebanghelyo. Tiwala siya, naniniwala na puprotektahan siya ng ating Panginoon anuman ang mangyari. Iingatan ng Diyos ang kanyang kaluluwa at lahat ng ipinagkatiwala niya sa Diyos kasama na ang kanyang pananampalataya at ang gawain ginagawa niya. Hanggang sa araw ng paghukom. So wala siyang pag-aalinlangan na gawin ang anuman na sumunod sa ating Panginoon dahil alam niya kung sino ang kanyang pinaglilingkuran. Sinasabi sa atin ni Paul dito na siya ay nagdusa dahil siya ay lubos na katitiyak na ang Diyos ay nagpoprotekta sa kanya dahil siya ay nagtitiwala sa kanya. Kung wala tayong tiwala sa Diyos, wala din tayong pananampalataya. In reality, bakit ka nga naman mapapakahirap sa gawain ng Diyos
ang ating pinaglilingkuran. Lastly, how to not be ashamed of the gospel means to know what you believe. Verse 13, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa magitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. This verse emphasizes the importance of maintaining doctrinal purity and living out the gospel message in faith and love, even in challenging circumstances. Sabi, hindi pwedeng seasonal ang paglilingkod natin. Hindi rin pwedeng piliin sa salita ng Diyos kung ano lang ang gusto mong ipamuhay. It calls for a commitment sa parehong katotohanan ng Ebanghelyo at sa mga pagpapahalagang itinataguyod nito. Sinasabi sa atin ni Paul dito na sundin ang mga turo ng Biblia at maniwala sa mga ito. Kung tumanggap tayo ng pagmamahal at pagpapatawad sa Diyos, yun din dapat ang dapat natin ibigay sa iba. Dapat natin tandaan na sa lahat ng ating ginagawa, dapat tayong magkaroon ng pagmamahal at pananampalataya upang makita ng ibang tao ang kapayapaang meron tayo dahil sa ating Panginoon Diyos. Paul is encouraging Timothy to be a faithful preacher and leader, even amidst persecution and false teachings. Sa magitan ng panghahawakan mahigpit sa tamang doktrina, malalabanan ni Timoteo ang mga hamon at mabisang maibahagi ang katotohanan sa iba. Ikaw din, pwedeng maging si Timoteo. Sa limang binigay ni Paul to encourage us to not be ashamed of the gospel, pinalalahanan naman niya tayo sa verse 14. Guard the good deposit that was entrusted to you. Guard it with the help of the Holy Spirit who lives in us. Ibig sabihin, protect the message of salvation. Paul is encouraging Timothy to protect the message of salvation, which has been entrusted to him by using the Holy Spirit's strength to do so. The Holy Spirit is the source of power. Kung wala tayong Espiritu na galing sa ating Panginoon, wala tayong kakayahan. And guidance for guarding the gospel. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay daan sa mga mananampalataya na tapat na panghawakan ng katotohanan at upang maibahagi ang salita ng ating Panginoon sa iba. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na malampasan din natin ang mga hamon sa pagsalungat na dulot ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Para sa ating pong pagtatapos, ang aklat ng ikalawang Timoteo, chapter 1, verse 7 to 14, emphasizes the importance of maintaining of a spirit of power, love, and self-control, and the need to faithfully guard the teaching of the gospel. Hinihimok nito si Timoteo na manatiling walang kahihiyan sa kanyang pananampalataya, kahit na sa harap ng pagdurusa at hawakan ng mahigpit ang mabubuting salita na natatanggap niya mula kay Pablo at itinuro sa kanya. Binibigyan din ng talata ang mga talatang ito na ang biyaya ng Diyos, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu at ang pangangailangan ng mga tapat na disipulo na magtiyaga sa kanilang ministry.
na ipinagdatiwala ng Panginoon. Meron kang 5 bagay na sinabi sa atin ni Pablo ngayong gabi na dapat nating panghawakan upang huwag ikahiya ang Ebanghelyo at manindigan ng may matatag na pananampalataya kay Hesus Kristo. Firstly, consider your resources. Verse 7. Then be prepared to accept suffering. Verse 8. Remember the gospel. Verse 9 to 11. Trust your security. Verse 12. Know what you believe. Verse 13. And a reminder to protect the message of salvation. Verse 14. Purihin ang Diyos sa kanyang salita sa gabi.